Besta QC Award-winning. Personal na iginawad ni Mayor Joy Belmonte ang medalya at monetary incentive sa higit 500 kabataang Q citizens ang Joy of Public Service at Outstanding Academic Achievement Awards. Pinarangalan din ang 12 QC Senior High School graduates ng 4-year scholarship grants mula sa J. Amado Araneta Foundation. Panalo ang Quezon City Public Library Escopa 3 Branch bilang 2022 Top Performing Library in the Philippines ng National Library of the Philippines at the Asia Foundation. Hakot Awards ang QC sa 32nd founding anniversary ng Bureau of Jail Management and Penology National Capital Region. Best City Jail of the Year ang QC-JFD at Best City Jail Warden of the Year si Jail Superintendent Maria Ignacia C. Monteron para sa Female Dormitory category. Best Quarantine Facility naman ang QC Jail LCC and Quarantine Facility. Kinilala din ang No Woman Left Behind program ng lungsod. Nakatanggap naman ng special award ang Bernardo Social Hygiene Clinic, Quezon City University at si Miss Geraldine Randal, registered nurse mula sa Cruz Naligas Health Center. Congratulations sa mga kawani ng pamahalang lungsod na ginawaran ng Career and Self-Development Award. Isang pagsaludo din kina Bayani Ka-Awardee Mr. Romel Romero at QC Honesty Exemplar Award kay Mr. Carlito Pascua Jr. ng Traffic and Transport Management Department matapos ng isauli ang naiwan na wallet sa may-ari nito. QC Gov, handang umalalay. Inilunsad ng Quezon City Government ang hapag kontra gutom na naglalayong wakasan ng gutom sa buong lungsod at masigurong masustansya ang mga hinahaing pagkain sa lamesa ng bawat pamilya. At your service ang District Action Offices at QC Engineering Department sa kabila ng pananalasa ng magkasunod na bagyong Goring at Hana. Patuloy sila sa paglilinis ng mga kanal at daluyan ng tubig upang masigurong maalis ang mga bara sa kanal na nagiging sanhi ng matinding baha. Nagsagawa ng Media Safety Awareness Symposium ang Quezon City Press Club at Quezon City Government, katuwang ang Presidential Task Force on Media Security at National Press Club, para palawakin ng kamalayan ukol sa proteksyon at seguridad ng media sa panahon ng eleksyon. Balik sigla ang mga negosyo sa lungsod. Tara na sa nagbabalik na Ferino's Cafe at tikman ang namis ninyong Filipino delicacies. Satisfy your cravings sa bagong branch ng Jollibee sa Shell Ed sa Balintawak na bukas 24/7. Mayroon itong drive-thru service at self-ordering kiosks. Bukas na ang microsite ng business process outsourcing company Everise Philippines sa Araneta City, Cubao. Magiging katuwang ng lokal na pamahalaan ng kumpanya upang makapagbigay ng mas maraming trabaho sa mga Q-citizen. Mainit na tinanggap ni na Assistant City Administrator Attorney Rene Grapilon at City Building Official Engineer Isagani Versosa Jr. ang mga delegado ng General Santos City Government para ipakita ang best practices ng lungsod tulad ng QC Build Easy program. Agad na inalalaya ng pamahalang lungsod ang 248 pamilyang nasunugan sa Barangay Kulyat. Bawat pamilyang nasunugan ay nakatanggap ng 10,000 pesos para sa mga homeowner at 5,000 pesos naman para sa mga sharer o renter. Nauna nang binigyan ng financial assistance at food packs ang 7 pamilyang nasunugan sa Barangay St. Peter. Patuloy ang isinasagawang social pension validation para sa mga senior citizens sa ika-6 na distrito sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development NCR, katuwang ang QC Social Services Development Department at Office for the Senior Citizens Affairs. Nakiisa ang Quezon City Government sa ugnayan ng barangay at simbahan voters education advocacy campaign ng Department of the Interior and Local Government. Layon ng ubas na isulong ang kahalagahan ng tamang pagboto at pagpili ng kandidato. Tinalakay ang mga housing plan na isasagawa ng national government kasama ang pamahalang lungsod sa Nia Road, Barangay Pinyahan sa pagpupulong ni Mayor Belmonte, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acuzar at mga kinatawan mula sa DSUD. Back to school na, kabataang Q-citizens! Naging maayos at matiwasay ang pagbabalik eskwela ng mahigit 400,000 mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Bago pa man ang pasukan, iba-ibang paghahanda ang isinagawa ng mga paaralan tulad ng Brigada Eskwela at pamimigay ng learning kits.